Hey! What is up sa inyo mga tol? Sa mga pala si Vince at welcome sa vlog ko. I've been wanting to make a short film for a long time now. So, I made one. Pero bago lahat ng yun, kamusta kayo? I wanna hear from you. Nag-aaral ba kayo na mabuti? Healthy ba kayo? Mentally, physically, emotionally? Kamusta kayo? I wanna hear from you. So, comment kayo sa baba. Yeah. So, bagong desk. So, bagong setup. So, nanggaling tong idea na to nung nanonood ako ng John Wick. Yung pinakauna. Yung clip wherein ini-introduce nila yung past ni John Wick as the Boogeyman Hunter. Doon ako parang na-inspire na gusto kong gawin yun para sa character ko. And to be honest, mahilig ako sa ganong type ng movies wherein retired siya tapos hinila lang siya pabalik. That's para boom. Pero before I could even start this film, I knew na hindi enough yung gears na meron ako and kailangan ko rin ng props. Kailangan ko rin ng costume para sa film na to. So, bumili ako. Bumili ako ng ilaw and ng softbox, sapatos, long sleeves. Yung iba doon, meron na talaga ako. And of course, yung prop gun. Isa yung prop gun na yun sa pinaka-importanting piece ng film kasi gamit niya for all those years before siya nag-retire. And then, once he picks it up again, kailangan niyang gamitin ulit yung baril na yun to do what he needs to do. As for the costume naman, gusto kong ipakita yung hesitance na yun through the clothing. So, sa first half ng short film, makikita nyo na naka-gray lang siya just to signify his hesitance na bumalik sa ganung buhay, parang ganun. Tapos, at the end of the film, he wears a full black casual outfit. He intends to not fully go back, kaya hindi niya sinuot yung suit. Pero in reality, hindi na lang talaga kasya sa akin yung damit na yun. So, hindi ko na siya sinuot. So, mas nag-opt na ako for a more casual outfit instead na suit. Para din hindi masyadong tulad sa John Wick. Now that tapos na ako sa pre-production process, it's time to move on to production. The production itself, I thought I was mentally prepared to go back sa pagiging solo prod kasi all this time na nagpo-prod ako, whether sa school or outside, laging may nakakatulong sa akin. Pero going back dito sa it felt a lot like nagsushoot ako ng film nung pandemic era. Nung time na yun ako lang lagi nagsiset up ng lahat. Pero this time, mas malaki yung vision ko. So, mas nakaka-stress siya para sa akin. It took nearly 2 hours to prepare from production design to setting up the lights. Ayan. Doon ako medyo na-challenge kasi 1, hindi ako magaling sa lighting. And 2, hindi ako magaling sa production design. Shooting the film itself is one of the shortest na ginawa ko. Parang 2 hours sa prep, 2 hours lang din sa shoot. It's definitely one of my faster shoots na films. Salamat sa storyboard ko kasi nagkaroon ako ng parang shot list. It helped na mas streamline yung production process ko. Shoot whatever shots I need to do and also leave some creative shots na hindi ko naman ginamit sa mismong film. After ko mag-shoot ng film, post-production na. Now, this one definitely took the longest kasi after ko mag-shoot ng film, nagkasakit ako. So, hindi ko masyado napagtuunan ng pansin yun and a lot of procrastination has happened
during the course of this time. Dapat ang upload schedule ko was late July, ma-upload ko na siya, or by the end of July, ma-upload ko na siya. Kaso, as of recording this video, I am 7 days behind. So, yeah. During the time na pinagtutuunan ko ng pansin tong short film na to, a lot of experimentations happened through color grading kasi isa yun sa mga pinapractice ko ngayon. Isa pa yung sa nagpatagal ng process na to was sound effects. Hindi ako magaling sa sound effects. Isa yun sa mga challenges na hinarap ko during the post-production. Pero after everything, after lahat ng paghihirap ko, procrastinations, experimentations, mga pagpapalit ng area ko, I finished it. Natapos ko na yung film. So, ngayon ipapakita ko na muna sa inyo. And enjoy. Okay. So, final thoughts. I will start by recognizing that by no means was this the perfect film. Pero I do hope na naiparating ko yung story na matagal ko nang gustong iparating for such a long time. Matagal ko nang gustong gumawa ulit ng short film, and I thought that this was a good start. Marami-rami rin ako kailangang improve, from my camera works to editing, color grading, tsaka sa time management. Sobrang delayed ng video na to, holy shit. Sobrang nostalgic niya in a way, kasi ilang years din bago ako nakabalik ulit sa pag-YouTube. Pero that's a story for another time. Hopefully manood pa kayo ng next videos ko. Sobrang nakaka-enjoy ito so far. Anyway, dito ko natatapos ng tong video na to. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please like, comment, share, and subscribe. At syempre, hanggang sa muli mga tolls.